beloved Boss Mike Cervera. Ng gobyerno na Ayan, pakinggan nyo ang maigi. Oo, ha? Sabi ni Ball Connect dito, pakibayo naman yung like. Baka pwede lang. Kung hindi, wala namang problema yan. Alam ko naman mga kababayan, yung marami sa inyo, mga DDS na nandito eh. Mga DDS, alam nyo, mahal na mahal ko kayo. Kung mahal kayo ni Digong, mas mahal ko kayo. Lagi nyo tatandaan yan. Ang pagmamahal ko sa inyo, higit pa sa buhay ko. Kaya tatandaan nyo ito, kung may paniniwalaan kayo, si Digong o ako, piliin nyo ako. ganyan yung gusto nilang marinig. Eto na. Mga kababayan, konting katahimikan po, konting katahimikan, nandiyan si Laila Collins. Oo, Laila Collins, wala pa akong pangkape rito. Oo. Trillianis tayo, di ba? Dapat nagtutulungan tayo, Laila Collins. Eto na mga kababayan. Malungkot po ito, malungkot. Pasok! hindi kami pinayagan ng gobyerno na maging buong pamilya. October 11 po, 2017, tanghaling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa Eskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin, Han, ID ko daw. Bababa sana ako. Pinigilan ako ng mga pulis. Tapos backup, positive. Sabi ko, ba't pagkaganon positive? Napatingin ako sa asawa ko. Nung asawa ko naman binaril sa paa 2 beses, napatalon siya. Kala ko hindi siya papatayin, hindi siya babarilin. Sabi sa akin, huwag ka maingay, tumahimik ka, pumasok ka sa loob, pasok. Sabi sa akin, no? Narinig ko na yung mga putok. Sabi sa akin nung hepe, pasensya ka nanay, kasi utos lang to sa taas. Sabi niya, pagpasensyahan nyo na. Iiyak po ako ng iyak. Hindi ko na po naabutan yung asawa ko sa ospital. Nasa Purenaria na po. Mabait na tao yung asawa ko. Mabait na ama sa mga anak ko. Tatlo yung mga anak ko maliliit pa eh. Ayokong pakita sa mga anak ko na magalit din sila. Ayokong ganun eh. Pangarap ko sa mga anak ko magkaroon ng pamilyang buo eh. Kasi ayokong paraanas sa mga anak ko pero hindi nangyari. Napaparaanas ko sa kanila na magtrabaho. Sabi ko, hindi ako nagpabaya. Paglalaban ko hanggang ngayon. Yung asawa ko pong biktima sa EGK ay si Sherwin Bitas. Ako po si Arlene Gibaga po, 36 years old. Nakatira po ako sa Tondo, Manila. Kita nyo mga kababayan ko, balikan natin bigyan ko lang ng reaksyon ito. Baka sabihin na naman mga kababayan ng mga DDS ay nangyari na naman kanino mga kababayan? Sa panahon ni Pangulong Bongbong. Di po ba? So balikan ko lang para maunawaan. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, mag-like na kayo. Oo para naman bilang suporta nyo sa channel ko. Alam nyo naman tong channel ko, naghihingalo. Oo, sige, ito na. Pasok. Hindi kami pinayagan ng gobyerno na maging buong pamilya. Kita nyo sinisisi yung gobyerno. Sinisisi ng mga ito yung gobyerno. Gusto nyo bang mangyari yan? Nawala ng tiwala. Mawala ng tiwala yung mga ordinaryong mamayan sa gobyerno natin. Pero nung panahon ni Digong, mga kababayan, totoo yan. Nawalan sila ng tiwala. Bakit, mga kababayan? Sino ba naman ang hindi mawawalan kung hindi makamit-kamit ang hustisya nung panahon ni Digong? Di po ba? Tuloy. October 11 po, 2017. 2017 liliwanagin ko lang sa mahal na mahal kong mga DDS dyan. 2017 po nangyari yan. Baka na naman mamaya mamaliin nyo, i-edit ninyo, gagawa na naman kayo ng fake news. Namumuro na kayo sa NBI, bahala kayo. Sige tuloy. Aling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa Eskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin, Han, ID ko daw. Bababa sana ako. Pinigilan ako ng mga pulis. Tapos backup, positive. Sabi ko, ba't pagkaganon positive? Napatingin ako sa asawa ko. Nung asawa ko naman binaril sa paa 2 beses, napatalon siya. Kala ko hindi siya... Pinaglaruan pa yon mga kababayan ng mga pulis. Alam niyo yun sa pelikula, di ba? Binabaril yung mga paa. Tapos hinahaging-hagingan bago kanila papatayin.
Ganun na ganun ang ginawa eh. Ano talaga eh. Mala action na movie yung mga nangyari, no? Tuloy. Papatayin, hindi siya babarilin. Sabi Oh. sa akin, huwag ka maingay, tumahimik ka, pumasok ka sa loob, pasok. Sabi sa akin, no? Narinig ko na yung mga putok. Sabi sa akin ng hepe, pasensya ka nanay, kasi utos lang to sa taas. Sabi, Kita nyo mga kababayan, sabi mismo ng mga pulis, utos lang sa taas. Sino bang nasa taas? Si Digong. Yan po. Maliwanag na maliwanag po yan. Noong panahon ni Digong, naku, sinasabi nyo. Maayos. Walang kaayusan nun. Hanggat may umiiyak na naulilang pamilya, walang kaayusan na matatawag dyan. Tama po ba? Tuloy. niya, pagpasensyahan nyo na. Iyak po ako ng iyak. Hindi ko na po naabutan yung asawa ko sa ospital. Nasa purinarya na po. Ay, kita nyo, mga kababayan. Oo. Hindi na umabot ng ospital sa purinarya na, diretso. Oh, di ba? Tuloy. Totoo yung asawa ko. Mabait na ama sa mga Kita nyo, mga kababayan. Kung sino pa yung mga mababait, siya pa yung kanilang binibiktima. Napakarami naman dyan. Di po ba? Pwede namang unahin si Roque, unahin si Bato, di ba? Unahin si Bongo. Bakit itong walang kalaban-laban pa? Bakit sila? Di ba mga kababayan? O tuloy. anak ko. Tatlo yung mga anak ko maliliit pa eh. Yun na nga mga kababayan, buti sana kung tinulungan nila yung mga anak nila. O kaya pinalitan ito ng asawa na sing tinunong asawa niya. E di okay sana. O, dagdagan nyo, medyo mas gwapo pa. O, kaso walang ganun mga kababayan. Walang programang ganun ang gobyerno ni Digong. Tandaan nyo yan, walang ganun. O, tuloy. Ayokong pakita sa mga anak ko na magalit din sila. Ayokong ganun eh. Mama ate, wag mo ipakita kasi baka mamaya isipin nila kahit yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ganun din. Oh. Pangarap ko sa mga anak ko magkaroon ng pamilyang buo eh. Kasi Sino ba naman po ang hindi nangangarap ng pamilyang buo, mga kababayan? Lahat naman tayo, yun talaga ang kagustuhan. May mga anak na naghihintay sa iyo galing trabaho, may asawa na nag-aasikaso sa iyo, may asawa na nagtatrabaho para sa pamilya mo. Pero pinagkait ni Digong, pinagkait ng gobyernong Duterte yun. Tandaan nyo yan. Bago kayo magalit, damdamin yung pagkakahuli ng Interpol kay Digong. Tandaan nyo yan. Kayo, kawawa naman yung matanda. Ganun kayo ng ganun. Pero etong mga biktima na to, kinaawaan nyo ba? Sige nga. O, sige tuloy. ayokong paraanas sa mga anak ko pero hindi nangyari. Napaparaanas ko sa kanila na magtrabaho. Sabi ko hindi ako nagpabaya. Pero yun mga kababayan, kahit mga bata pa, basta mabuhay lang sila, no? Para lang mabuhay sila. Yung mga batang musmus na mga anak ng inulila, mga kababayan. Ano naggagawin ng mga yan? Alangan naman hindi lumaban sa buhay, sa mundong ito. Biruin mo, nag-iisa itong babae na to. Napakahirap po nun. Bakit to mga kababayan? Kakayanin ba niya na mag-isa lang? Kakayanin ba? Mahirap po yun. Mag-iisa ka lang, single mother, single father ka, na itataguyod mo yung mga anak mo. Buti sana kung pwede ko, kung ako yan, okay lang, kaya ko yan. Diba? Kikindat-kindat lang ako kung saan-saan, mga kababayan Datong na yan Sorry naman, Dinadagdagan ko lang, masyado kayo nagiging maemosyon. Sige, tuloy. Paglalaban ko hanggang ngayon. Ate, pagbalaban natin yan, sasamahan ka namin. Sasamahan nyo ba? Sasamahan nyo ba kami? Para lumaban si ate, mga kababayan? Samahan natin siya. Tuloy. Yung asawa ko pong biktima sa EGK ay si Sherwin Bitas. Yun, Sherwin Bitas, mga kababayan, ang pinatay ng ng programa ni Digong na Oplan Tokhang. Naku, napakaliwanag yan mga kababayan Hindi lang ho yan. Oo, hindi lang ho yan. Ito pa, pasok.
Sentido po nila binaril yun eh. Ako, ito na si nanay, nagre-reklamo, may complaint din. Ito ho, mga kababayan, ay ilan? Saan? Ballpoint man. Ballpoint man, ha? Sorry, hindi ako nakasama. Ito na. Mga kababayan, another biktima po. Pasok, konting katahimikan. Konting katahimikan, mga kababayan. Ano yan? Mamaya na. Lagay mo sa rep. Pasok. Talagang pinatay dahil sa sentido po nila binaril yun eh. Yung anak namin, inalagaan namin yun. Tapos sa isang iglap, pinatay na lang ng ganun-ganun. August 9, 2018. Madaling araw po yun kasi habang nagluluto po ako ng paninda, may dumating daw na 5 tao. Ang isa mayroon ng baril na bitbit. Hindi naman po siguro akalain ng anak ko nga siya ang babarilin. Buday ang katwiran niya, wala naman po siya daw kasalanan. Ganun lang ba yung buhay ng anak ko? Sabi ko, ngayon lang nakita ko, tapos maya-maya, nawala lang na ganun na lang. Ang hinihiling ko, mabigyan sila ng katarungan dahil sa biglang kamatayan na wala ngang nananagot. Dahil kung wala po itong war on drugs, hindi po yun mangyayari. Dahil basta na lang po silang pinatay dahil pinahintulutan. Yun po ang ano namin. Siyang pangulo eh. Dapat lang po siyang magbayad. Mananagot siya sa mga lahat ng kasalanan niya. Mabigat na kasalanan niyan yung pagpatay. Hindi po yan pwedeng sabihin na matanda na siya. Hindi na siya parusahan. Hindi po yun sapat. Dahil sa batas, wala naman po sigurong pinipili yan. Kung talagang batas yan. Anak ko po si Ernie Villar. Ako po si Elsa Lobitos, 58 years old. Taga-Parola. Taga-Parola, mga kababayan. Pakinggan natin uli, mga kababayan. Tignan ninyo kung anong ginawa sa anak niya. Anak naman, mga kababayan. Anak. Sino ho magulang dyan? Sino ho nanay? Sino ho tatay? Sige nga ho, mga kababayan. Ano ang pakiramdam ng mawalan ng anak? Sige nga po. Kayo po, mga kababayan. Ano ang pakiramdam ng mawalan ng anak? Di po ba sobrang sakit niyan? Inalagaan nyo mula bata. Dinala sa sinapupunan. Hinele nyo yung bata hanggang sa makalakad mag-isa. Pinadede nyo sa inyong sariling katawan. Tapos, babarilin sa ulo ng mga walang yan. Di ba, mga kababayan? Napakasakit po niyan. Tuloy. Talagang pinatay dahil sa sentido po nila binaril yun eh. Tanyo, sa sentido pa binaril, mga kababayan? Bakit yung bata hindi nyo na lang kinulong? Kung may kasalanan, ikinulong nyo na lang sana. Hindi naman siguro, hindi naman siguro pumatay, hindi naman siguro ng gahasa. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS, lahat na ng adik na pinatay ay rapist. Kabubuhan nyo yan, mga tanga. Hindi lahat ng mga pinatay ni Digong ay nambiktima ng panggagahasa at pumatay sila. Tandaan nyo yung mga biniktima, likha lang na nadamay. Sige, pagpalagay na adik, gumagamit. Bakit? Wala na bang karapatang magbago? Hindi ba dapat nire-rehab nyo? Mga gago kayo. Di ba, mga kababayan? Sorry naman. Pero totoo, nakakagigil yan. Na lagi na lang nilang sasabihin na kapag ka napatay, rapist agad. Na kapag napatay, killer agad. Anong klaseng pag-iisip yan? Kapag ka pinatay sa tukhang, rapist agad? Anak ng pating kayo, kahit ako, gusto ko mamatay agad kapag rapist yan. Kapag mamatay tao, pabor ako mamatay yan. Pero sa tamang paraan at sumunod sa ating saligang batas. Hindi yung tira lang kayo ng tira. Pero kita nyo, itong mga biktima, dinamay ni Digong. Anong bakit? Kasi mga kababayan, merong bayad eh. Kung wala nang makitang adik, di kahit sino na lang, babarilin. Di ba? Ganun lang. Ate, tuloy. Anak namin, inalagaan namin yun. Tapos sa isang iglap, pinatay na lang ng ganun-ganun. Kita nyo, mga kababayan, hindi naramdaman ni Digong yun dahil walang pakialam si Digong. Sa totoo lang sa atin yun. Walang pakialam si Digong sa atin. Oo, wala. Tuloy. August
9, 2018. Madaling araw po yun kasi habang nagluluto po ako ng paninda, may dumating daw na 5 tao. Ang isa mayroon ng baril na bitbit. Hindi naman po siguro akalain ng anak ko nga siya ang babarilin. Siyempre, mga kababayan, kung alam mo namang wala kang kasalanan, sabi ni Digong, malaya kayong maglakad. Sumunod naman yung bata. Dahil sabi ni Digong, malaya kayong maglakad eh. Walang mangyayari sa inyo kung wala kayong kasalanan eh. Bakit eto? Wala namang kasalanan. Bakit namatay? Di po ba mga kababayan? Maraming salamat naman po sa ating mga bagong subscriber. 20,000 na po tayo mga kababayan. Kaya maraming salamat sa inyo. Tuloy. Kundi ang katwiran niya, wala naman po siya daw kasalanan. Ganun lang ba yung buhay ng anak ko? Sabi ko, ngayon lang nakita ko, tapos maya-maya, nawala lang na ganun na lang. Kaya nga, John Paul, tapos ko na yung kagabi. Kay Enrile, tapos na. Sige tuloy. Hinihiling ko, mabigyan sila ng katarungan dahil sa biglang kamatayan na wala ngang nananagot. Yan mga kababayan yung sinasabi ko, iisa na sinasabi, walang nananagot. Tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na mangyari sa anak ninyo na ganun-ganun na lang, nabawiin ang buhay, kitilin ang buhay, na hindi mananagot kung sino ang gumawa niyan? Naku mga kababayan, kahit sino pa, kahit magkaubusan pa tayo ng kayamanan, mananagot at mananagot kayo. Tandaan nyo, yung yurakan nga lang, yung pagkatao nyo, di ba ayaw nyong pumayag? Di ba ilalaban nyo kahit magkaubusan ng pera nyo? Ganun po mga kababayan eh. Eto pa kaya anak mo mawala? Nako, delikado. Tuloy. Kung wala po itong war on drugs, hindi po yun mangyayari. Dahil basta na lang po Totoo yan ate. Kung walang war on drugs, walang Oplan Tokhang na ginawa, wala hong ganyan. Kung ginaya lang ni Digong yung pamamaraan ngayon ni Pangulong Bongbong, wala hong mangyayaring ganyan. Kita nyo, isipin yung maigi to. Ginawa niya ng lahat, pumatay na ng napakaraming Pilipino. Tanong ko sa inyo, nawala ba ang droga? Tulad ng pangako niyang 3 to 6 months, na-erase ba ang droga sa Pilipinas? Wala mga kababayan. Bagkus mga kababayan, mas lalo pang naging talamak ang pagpasok. Naku mga kababayan, di ba? Tapos sasabihin nila, wala ng droga. Putik na yan, dumating. Padala ni Kenneth Dong, na tropa ni Pulong. Nako, bilyon-bilyong droga ang halaga. Yung pala mga kababayan, madalas nilang ginagawa. Kita nyo? Anong klase pamumuno ang ginawa ni Digong? Anong kaayusan? Ang tanong ko, ang pamumuno ni Digong nun. Kung sila mismo, anak, si Digong, at mga kaibigan nila, sila Michael Yang, ang involved sa pagpasok ng droga noon. Kaya nga mga kababayan, napakahirap unawain ng mahal na mahal nating mga DDS. Bakit ba ninyo sinusuportahan? Si Digong, isang mamamatay tao, drug lord ng mga drug lord. Ano ba kayo? Tain na ba laman ng utak nyo? Tuloy. silang pinatay dahil pinahintulutan. Yun po ang namin. Pinahintulutan talaga ni Digong. Yun talagang totoo, nanay. Pinahintulutan ni Digong yan. Kaya eto na, nakulong na. Pero nanay, kailangan makonvict siya para tuluyan na magkaroon ng hustisya ang mga biktima at ang anak nito, mga kababayan. Diba? Ganun lang yun eh. Yung nakakuha ang droga sa Valenzuela, yun na nga. Dito lang yun sa likod namin eh. Yung nagpinasok daw ni Kenneth Dong na kaibigan ni Pulong, yun. Tapos biglang nag-press release. Sino? Si Digong. Wala namang laman na droga yan. Di ako naniniwala na may laman yan. Putik na yan mga kababayan, niligtas pa yung 6 na bilyon halaga ng droga. Saan kaya napunta yun? Pero tandaan nyo, sa pagpasok na yan, merong mga nakulong. Isa na dyan si Taguba.
Kita nyo, di ba? Oh, tuloy. Sinisisi po ba si Pangulo Duterte? Hanggang po kayo maganda sa kanya? Siyang pangulo eh. Dapat lang po siyang magbayad. Mananagot siya sa mga lahat ng kasalanan niya. Correct, mga kababayan. Oh, nanay, gano'n ang gawin ninyo. Tama yung nasa isip mo. Mabigat na kasalanan yan, yung pagpatay. Hindi Totoo yan, nanay, kaso demonyo siya. Walang pakialam yan sa pagpatay. Bakit? Demonyo siya. Walang pakialam sa inyo yan. Bakit? Demonyo siya. Demonyo yung naging presidente ng Pilipinas, mga kababayan, nung nakaraan. Oh. po yan pwedeng sabihin na matanda na siya. Hindi na siya karusahan. Ay, oo naman. Walang matanda, walang bata pagdating sa batas. Lahat sa batas kailangan maging pantay-pantay. Bakit nung panahon ni Digong, hindi nila makuha ang hustisya? Sino ba naman ang makakakuha ng hustisya nung panahon ni Digong? Tandaan nyo, si Digong, ha? Yung ugali niyan, pikon na pikon. Ayaw niya ng ano, mga kababayan, ayaw ng kritiko. Kapag kritiko ka, sigurado, masasama ka sa bilang ng mga pinatay nila. O, di ba? Napakasimple lang unawain. Ay, hindi po yun sapat. Dahil sa batas, wala naman po sigurong pinipili yan. Kung talagang batas yan. Anak ko po si Ernie Villar. Kita nyo, mga kababayan. Kita nyo yung prinsipyo ng mga, kita nyo yung mga katwiran ng mga, mga naulila na biktima. Oh, saan kayo niyan? Our beloved Boss Mike Cervera.